Hallelujah, Lord. We glorify your name. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, Lord God. Lord, I thank you, Lord God, for this first anniversary, Panginoon o God, sa Waymaker Christians Fellowship, Panginoon o God, na ikaw, Lord God, thank you for your goodness, Lord God, for your love, Panginoon, by your mercy, by your grace, Lord God. Salamat, Panginoon. Dahil, Panginoon o God, nalampasan namin, Panginoon, yung mga taon na meron kaming mga problema, pagsubok, Lord God, circumstance na dumating sa church na ito, Panginoon, bagos, Lord. We stand, Panginoon. We stand firm, Panginoon, by faith, Lord God, na ikaw lamang ang Diyos na kasama namin, Panginoon, O God. I know, Lord God, tuloy-tuloy, Panginoon, O God. I know, Lord God, na manahan ka sa church na ito, Panginoon, O God, sa puso namin, Panginoon, O God, na ikaw lamang ang Diyos ang aming sasambahin, Panginoon. Dinadakila sa lahat, Panginoon. Lord God. Lord, thank you for the privilege, Panginoon, O God, to preach your words, Panginoon, O God. Thank you, Panginoon. I-anoint mo ko mightily, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, hindi ako ang makikita, kundi ikaw lamang, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, yung salita mo, Panginoon, O God, na ma-encourage pa lahat po kami, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, na madala namin ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming mga tahanan, pamilya, mga friends, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, hindi lang po ito sa amin, Panginoon, bagos, Lord. We spread the words, Lord God, all nations, Panginoon, O God. I know, Lord God, na Panginoon, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, tinataas ka namin, pinupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. No, salamat sa bawat isa. Diyan, stay tuned lang kayo dyan at manood kayo. At itong salita na ito, Panginoon, sa bawat isa sa atin ay dapat natin ipamuhay sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano, believers, no? Na nandyan ang Panginoon sa atin, mga kapatid, no? Kaya nga, mga kapatid, today, we celebrate our first anniversary kung paano tayo, no, lumago, kung paano tayo nag-build up sa ating buhay Kristiyano, kung paano tayo na-establish yung faith natin to strengthen our faith, no, sa ating Panginoon. Amen? Na nalampasan natin kung ano yung mga pagsubok na dumating sa atin, kung paano yung nagsimula yung church, kung paano nakarating tayo sa isang taon. Amen? Hallelujah. Marami mga hatred, no? Marami mga persecute, bagos nandyan pa rin yung church natin. Because the love of the Lord dito sa church na ito, ay nandyan siya eh. Amen? Dapat natin maintindihan natin sa bawat Kristiyano, believers, na sa sarili natin, na meron tayong Diyos na nagpapatuloy, na nagmamahal ng kabutihan para sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi dito sa Colossians chapter 2. Amen? Paki-plus na lang. Amen? Hallelujah. Thank you. No? Sabi dyan, no, sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Verse 7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Amen? Hallelujah. Nung tayo, bagong tayong Kristiyano, bago natin na-receive ang ating Panginoon, bago natin tinanggap ang ating Panginoon, dapat, mga kapatid, we continue to live your lives in Him. No? Dapat magpatuloy, dapat mamuhay tayo kung ano ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen? Kung tayo nagsimula, nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, dapat ganun din tayo hanggang ngayon. Amen? Kaya sabi dito, no, sa Tagalog, sapagkat tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Makapagkatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkikilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen? Huwag nating kalimutan sa panahon nung una tayo naging Kristiyano, kung una nating tinanggap ang ating Panginoon,
na patuloy pa rin, no? Itong church na to, ng church ng Panginoon. Amen? Dahil mga kapatid, no? Tayo ay sa Kanya. Amen? Magpatuloy tayo sa Kanya kung ano yung karapat-dapat na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Magpasalamat tayo sa mga pagsubok na dumating sa atin. Magpasalamat tayo yung kabutihan ng ating Panginoon na dumating sa atin. Yung pagpapala ng Panginoon para sa atin. Amen? Huwag natin kalimutan palagi ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya mga kapatid, sumuon sa utos na lumakad sa Kanya. Tulad ng pagtanggap kay Kristo na binibigyan din ang kaligtasan ay simula sa isang panghabang buhay. Amen? Na proseso na pag-ugat, pagkatayo at pagtatag sa panampalataya na dapat humantong sa nagumapaw na papasalamat. Amen? Dapat mga kapatid, no? Huwag natin kaligtaan lagi kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Kung paano ka lumago, paano ka napagkatatag, yung strength mo sa Panginoon, yung panampalataya mo sa Kanya, huwag natin kalimutan na dapat tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Kung paano ka lumago, mga kapatid. No? Kung paano ito nabuo yung panampalataya mo, paano ito nabuo yung church na ito, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Huwag natin kaligtaan. Ano ba yung tema natin? Sabi dito kanina, no, yung tema natin, strengthen in faith and overflowing with thanksgiving. That emphasize that the growing in one's faith is continuous process of being strengthened, which leads to natural outpouring gratitude for God's grace, goodness, and blessing in life, big and small. Amen? Dapat yung pagpapasalamat natin sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, kabutihan, at pagpapala sa ating buhay. Malaki man at maliit, dapat nating papapasalamatan ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, no, bilang isang Kristiyano, minsan nakakalimutan natin ang ating Panginoon. No? Pinapasalamatan lang natin ang Panginoon kung anong nangyari sa ating buhay, yung nakatanggap ka na ng blessing. No? Minsan, pag binigyan ka ng Panginoon na ganito, ng blessing na maliit, minsan, nagrereklamo pa tayo. Amen? Malaki man at maliit, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga ng mga kapatid, nagpe-pray isang Kristiyano, no? Amen? Na nagpe-pray siya. No? Kung nagpe-pray tayo, in the needs lang natin, pero siya, gusto na siya, magpe-pray siya, bigyan mo ako, Lord, ng eroplano, Lord. Amen? Binigyan ng Panginoon. Namumblema na siya kung saan siya ipaparking na yan. Ang laki na ng eroplano eh. Amen? Pag humingi tayo ng Panginoon, sa Panginoon, ng ating mga panalangin, dapat natin ihanda yung sarili natin. Kung kaya ba nating tanggapin yung ibuhos ng Panginoon sa atin, na kaya ba nating panghawakan yung blessing na yon? Amen? Kasi minsan na gusto nating ipag-pray, kagad-agad, meron na agad eh. Pero pag binigay ni Lord sa'yo, baka sa dulo magsisisi ka. Amen? Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, ibibigay niya yung the best na para sa'yo. Amen? Ganun din mga kapatid. Dito sa WCF, mga kapatid, no? Kung paano tayo nabuo. No? Nagsimula tayo sa maliit. Huwag natin expectin na madadami tayo. Amen. Expectin natin kung gaano kabuti ang Panginoon na ngayon nagpatuloy pa rin tayo. No? Nagpatuloy pa rin tayo to spread the words of God. Kung paano tayo nag-spreads ng salita ng Panginoon. Amen, hallelujah. Na nandyan pa rin yung mga coach, pastor, mga deacons na nandyan pa rin. Nagpatuloy. Lumalago sa kanilang panampalataya. Amen.
Kaya nga mga kapatid, hindi sa madami at malaki yung congregation, bagkus yung paano ina-handle yung faith sa Panginoon. Kung paano sila nagtatayo dyan. Amen? Kung paano sila, yung desire ng kanilang puso na mag-serve sa Panginoon. Amen? Kasi nga mga kapatid, huwag natin tignan kung gaano tayo karami. Huwag natin tignan kung gaano kaliit yung congregation. Bagkus, if you serve the words of God, na madami dyan sa online na nanonood, no? Napakaganda na hindi lang tayo dito, kundi buong mundo nakakaabot yung salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, that every growing our faith sa ating buhay, dapat natin i-process kung ano bilang isang Kristiyano sa atin. Amen? Kaya mga sabi nga sa ating title today, no? Sabi diyan, no? A life rooted in Jesus Christ. No? Dapat yung buhay natin umuugat, no? Sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, no? Dapat tayo lumago tayo. Dapat pagtibayan natin yung pundasyon natin sa Panginoon para yung pundasyon natin sa Panginoon ay hindi matitibag kung anong yung mga circumstance, problema sa buhay, pagsubok sa buhay. Amen? That the foundation of the believer's life should be firmly planted in Jesus Christ. Dapat mga kapatid, na yung pundasyon mo sa buhay mo, dapat nakapundasyon sa ating Panginoon. Dapat deeply, not feelings or emotion. No? Hindi lang yung feelings lang. Hindi emotions lang, mga kapatid. This deep-rooted connection in the source of strength. Amen. Dapat yung malalim tayo. Yung ugat natin, sa pundasyon natin sa Panginoon, dapat malalim. Amen. Yung relasyon natin sa Panginoon, dapat malalim. Amen. Hindi yung sa ating feelings lamang, emotion lang naman, nadadala lang tayo. Amen? Kasi yun ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Yung nagbibigay lakas sa atin na magpatuloy para tayo ay lalago bilang isang Kristiyano. Isang believers. Amen? Dahil mga kapatid, there are three things kung paano tayo enrooted sa ating Panginoon. No? Three things. Number one, sabi dyan, number one, a life of continued commitment to Christ. No? Dapat ang buhay natin na magpatuloy sa mga pangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat yung commitment natin, dapat hindi lang mawawala na. Kung paano natin siya nakilala, dapat ganun din tayo mga kapatid. Kung paano natin nakilala, paano natin na-receive ang Panginoon, paano natin tinanggap ang ating Panginoon, dapat magpatuloy yung commitment natin sa ating Panginoon. Dapat hindi, kahit manong bagyo ang dumating sa atin, kung anumang mga persecute na dumating sa atin, dapat magpatuloy tayo. Yun ang ating commitment natin sa Panginoon eh. Amen? Kahit ang shaking ng church, no? Nagka-issue ang church, wala ka na. Ano ba yung purpose nung tinanggap mo ang ating Panginoon? Amen? No one can perfect. Walang perfecto na simbahan. Walang perfectong Kristiyano. Walang perfectong pastor. Amen? Only God is perfect and righteous. Amen? Kasi mga kapatid, dapat natin tingnan. Kasi nga mga kapatid, glory to glory ang ating panampalataya sa ating Panginoon. Araw-araw mga kapatid. Amen? No one can judge. Amen? Only God can judge you. Amen? Kasi mga kapatid, dapat kung ano yung tinanggap ng ating Panginoon sa ating buhay, nung una natin siyang tinanggap, dapat magpatuloy ito mga kapatid. Hindi lang ito, dapat natin baliwalain. No? Kasi nga, sabi dito, believers must first have genuinely received Christ Jesus as Lord, a commitment that begins a new direction for life. Amen?
Yung commitment natin, yung pangako natin sa Panginoon, nung ni-receive natin yung Panginoon sa ating buhay, ito po yung bagong direksyon sa ating buhay. No? Amen? Kasi nga mga kapatid, nung wala ka pa sa ating Panginoon, nung hindi pa ni-receive yung sa Panginoon, nandun ka pa sa kamakamundo. Nandun ka pa sa sarili mo. Anong sabi sa 2 Corinthians? Sabi, di ba? The old has gone. The new has come. Amen? Kasi nga mga kapatid, hindi na ikaw yung may hawak ng buhay mo, kundi ang Panginoon na. Kasi ni-receive mo na yung Panginoon sa buhay mo. Ito po yung bagong direction ng buhay mo nung ni-receive mo ang Panginoon. Dapat mag-continue tayo sa ating commitment sa ating Panginoon. Ano man sabi ng sa Colossians chapter 2 verse 6? No? So then, just as you receive the Christ Jesus as your Lord, continue to live your lives in Him. Hallelujah. Dapat magpatuloy yung buhay mo sa Kanya. Sapagkat tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Amen. Kasi nga kapatid, minsan, tinanggap mo na nga yung sa ating Panginoon, pero nandun ka pa rin sa makamundo. Ano yung commitment mo sa Panginoon? Amen? Paiyak-iyak ka pa, no? Amen? Pero mga kapatid, kailangan natin kung ano ba yung commitment natin sa Panginoon. Ano ba yung commitment mo nung una mong tinanggap ang ating Panginoon? Amen? Kagaya sa atin, bilang isang OFW, nung nag-a-apply pa tayo sa iba't ibang bansa, no? Makaka-relate ng ito yung mga OFW nito, no? Ano ba yung commitment natin bago tayo pumunta dito? Yes. No? Kasi nga mga kapatid, huwag natin kalimutan yung commitment natin. Amen? Pumunta tayo dito para magtrabaho, kumita, para magpapadala sa ating pamilya. Amen? Mga kapatid, i-relate natin yung buhay natin bisang OFW. No? Kasi mga kapatid, no? Bago tayo mag-a-apply, ang dami nating mga naiwan doon, mga utang, no? Pero pagdating dito, iba na yung commitment eh. Iba na yung priority. Amen? Kaya mga kapatid, lagi nating isipin kung ano yung commitment natin sa buhay. Ganon bilang isang Kristiyano, kung ano yung commitment natin sa ating Panginoon, dapat ganon, mamuhay tayo na karapat-dapat sa Kanya. Amen? There are 3 things to commitment to Christ. Number 1, receive Christ Jesus as is Lord. Amen? Ang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon ay nagpapasimula ng isang bagong direksyon at isang patuloy na pagbabago. Amen? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ito yung bagong direksyon natin sa ating buhay. Patuloy tayo na mamuhay at magbago sa ating sarili na kasama ang ating Panginoon. Amen? Receive Christ Jesus as Lord. Number 1, acknowledge your salvation. Amen? Dapat i-acknowledge natin yung salvation natin sa Panginoon. Acknowledge that salvation is the first step. But the relationship must deepen to include Christ as Lord. Amen? Ito mga kapatid, yung first step. Kung paano mo siya tinanggap ang ating Panginoon. Yung salvation mo, kung paano ka namuhay dati. Amen? Sa makamundo. Ito yung una na dapat nating unahin. Yung salvation ng ating Panginoon. I-acknowledge natin yung salvation. Kasi nga mga kapatid, dapat lumalim pa yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi yung salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon para sa atin,
no, dapat yun ay magpapatuloy. Just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him. Kasi nga, mga kapatid, no, dapat natin tignan kung paano tayo. Amen? Kasi nga, mga kapatid, no, isang taon, no, ang daming mga pagsubok na dumating, maraming mga lumalabas, no, sa simbahan na ito, dami ng na dumating, umalis, pero nagpapatuloy pa rin. Amen. Pero ang church na ito, kahit na umalis, handa tumanggap kasi ang Panginoon hanggang laging tumatanggap sa atin. Dapat ganun din tayo. Amen. Wag natin, no? Wag natin na isabuhay yung pride natin. Amen. Always humility. Always be humble. As a Jesus Christ, kung paano siya nag-humble sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Like the prodigal son. No? Umalis man, yung anak, pero nandun pa rin yung tatay niya, nag-aabang sa pagbabalik niya. Amen? Ganon din yung We Maker Christian Fellowship. Handang bukas yung pintuan para sa iyo. Handang bukas yung puso para sa iyo. Kaya, wag natin hayaan yung puso natin na may hatred pa. No? Kasi mga kapatid, we are stewards sa ating Panginoon. Lahat tayo dito. Amen? Mawawala tayo lahat dito. Patutungo tayo sa ating Panginoon. But we always welcome because Jesus Christ, we welcome us for us. Amen? Hallelujah. Then receiving Christ is this a starting point, a new life with Jesus as Lord. Continuing in Him, faith is not one-time event. Ang ating pananampalataya, hindi lang ito. Isang pagkakataon lamang. But long life journey of walking with and in Him. No? Ang ating yung continue natin sa ating Panginoon, ay hindi lang ito. Ito lang. Kundi habang buhay natin, nakasama ang ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, no? Dapat magpatuloy tayo kung ano yung commitment natin sa Panginoon. Number 2, walk in Him. No? Tayo ay lumakad sa Kanya. Your daily life should reflect this commitment. Kung paano ba tayo lumakad araw-araw sa ating buhay. No? Yung commitment mo ba, naaayon ba sa araw-araw mong pamumuhay sa Panginoon? Amen? Kung paano tayo lalakad na kasama ang Panginoon sa atin. Amen? Receiving Christ is not the end point. No? Yung tinanggap ng ating Panginoon, hindi ito isang katapusan. But the start of journey where we are called to continuously walk in Him. Amen? Ito po yung journey natin. No? Na tinatawag na magpatuloy sa Kanya. Amen? Na dapat natin, yung buhay natin, hindi lang ganito. Nung tinanggap na ating Panginoon, yung pangako natin sa Panginoon, hindi na magtatapos, kundi habang buhay, nakasama ang ating Panginoon. Lalakad tayo, nakasama ang ating Panginoon sa ating buhay. Living the new life, testament to your new identity in Christ. Ano?
para doon tayo mamuhay sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, this first anniversary, hindi lang itong taon na ito, dapat tuloy-tuloy, continue, no? Yung commitment natin sa Panginoon. Amen? And number 2, sabi dyan, a life rooted and built up in Christ. Amen? Dapat yung buhay natin rooted, dapat build up yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Kasi mga kapatid, minsan kasi, kung hindi tayo nakaugat sa ating Panginoon, madali tayong maduduwal. Madali tayong mawawala sa ating Panginoon. Yes, Lord. No? That is kung ano tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 2 verse 7b, rooted and built up in Him, no? Dapat magpagkatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Amen? Number 1, be rooted in Him. Like a tree with deep roots, your faith must be firmly established in Christ. No? Dapat uuga tayo. Amen? Lagi ko nga ngayon na example, no? Like oak tree. Amen? Ang dami niyang ugat, no? Sa dami-dami niyang ugat, kung anumang season na dumating, tag-init man, taglamig, bagyo man dumating, pero hindi pa rin nabubuwal. Dahil yung ugat niya, yung pundasyon niya, ay madami. Madami at malalim yung pundasyon. Bilang isang Kristiyano, dapat laliman pa natin. Kung saan ka ba nakaugat? Kung saan ka ba nag-rooted yung buhay mo? Amen? Kasi nga, pagdating ng araw, baka mabubuwal ka. Amen? Sino bang mga trending ngayon sa Facebook, no? Yung mga flood control project? Amen? Hallelujah? No? Na ang daming mga issue kasi yung pundasyon ay substandard. No? Hindi standard. No? Kasi nga, pagdating ng bagyo, pagdating ng baha, nawawasak. Was out. Kasi hindi matibay yung pundasyon. No? Paano bilang isang Kristiyano, kung may dumating man na circumstance, trial sa ating buhay, kung may dumating man na pagsugok, bagyo sa ating buhay, kung hindi matibay yung pundasyon natin, minsan nawawala tayo sa church, napapagod tayo, no? Minsan ayaw na natin mag-church. Minsan nawawala yung pagmamahal sa Panginoon. Amen? Kasi huwag natin sabihin, lagi natin sasabihin, may panampalataya naman ako. Amen? Kahit hindi ako magsimba, may panampalataya naman ako. Amen? Pero may kaakibat yung panampalataya eh. Amen? Yung panampalataya mo, dapat may pagmamahal. May gawa. No? Kasi nga mga kapatid, kung ano yung panampalataya natin, kung ano lang tayo sa panghawak lang tayo sa ating panampalataya, sa ating faith, kung wala naman tayong gawa sa ating Panginoon, nawawala yun kapatid. Kailangan natin makinig na salita ng Panginoon, no? Kailangan natin na ma-encourage sa ibang mga membro. Amen? Para tayo mabigyan ng panalangin, hindi lang sa ating panalangin, mas madami panalangin, mas makakabuti. Amen? Mas madaming mga membro, mas madaming mga taong napaligid sa iyo para tayo nagpe-fellowship, no? Mawala yung kung ano yung meron sa puso mo, sa buhay mo. Nagagaan. Amen? Kaya mga kapatid, sabi niyo, tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, no? Napapansin natin
no? Na nakikita natin yung mga puno sa tabi ng ilog. Pero numating ang mga bagyo, hindi pa rin nabubuwal. Dahil sa pundasyon nila. Yung ugat nila, napakatibay. Ang iyong panampalataya ay dapat na itanim sa salita ng Diyos upang manatiling hindi matitinag. Amen? Dapat yung panampalataya mo, yung faith mo, dapat nakatanim sa salita ng Panginoon at salita ng Diyos. Para pagdating ng panahon sa ating storm, sa ating buhay, hindi tayo matitinag. Kasi may gabay tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen? Kasi nga mga kapatid, no, tayo, kung walang Panginoon sa ating buhay, madami tayong iniisip. Madami tayong ginagawa na hindi kaya-aya sa Panginoon. Pero kung tayo ay nakatanim yung buhay natin sa salita ng Panginoon, habang may bagyo mang dumating, pero hindi pa rin tayo natitinag. Amen? May madami mang persecution, hatred sa simbahan, pero nandyan pa rin tayo. Hindi tayo natitinag kasi alam natin na meron tayong Diyos na nandito sa church na ito. Meron tayong Diyos sa ating buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Deep roots protect from the storm of life and provide refreshment. Tayo, no? Yung lalim natin, yung ugat natin, ito'y nagproprotekta sa mga bagyo sa ating buhay. At ito din nagpro-provide kung paano tayo ma-refresh. Amen? Kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Amen? Be rooted in Him. Number 1, the foundation. No? Sabi dito, Christ is your foundation, your source of nourishment and stability. Amen? Ang pundasyon natin sa ating Panginoon, siya yung pundasyon natin. Ito yung nagbibigay sa atin ng kabusugan, no? Yung nagbibigay sa atin ng nourishment, no? Yung nagbibigay sa atin sustansya at stable sa ating buhay. Amen? Kasi mga kapatid, kung hindi yung matibay yung pundasyon mo, yung stability mo sa buhay mo, mabubuhal. No? Hindi mo kakayanin kasi wala kang pundasyon eh. Wala kang Kristo. Minsan kasi, no? Yung iba, no? Madaming nade-depress. Amen? Madaming nagpapakamatay dahil nawalan sila. No? Kasi iniisip nila yung sarili lang lamang, no? Yung kakayanan nila lang, no? Kasi nga, wag mong sarilhin yung pundasyon mo. Ito lang, no? Dapat yung pundasyon mo, dapat sa ating Panginoon. Siya yung nagbibigay sa atin ng stability para sa atin. Amen? And number 2, spiritual growth. This rooting process is sinking your faith deeper into Him. Amen? Yung ugat natin, ito yung nagproseso kung gaano ba kalalim yung panampalataya natin sa Kanya. No? Amen? Yung spiritual growth natin, kung paano ba tayo lumago, kung paano pa tayo na dumating ngayon sa first anniversary natin. Amen? Yung spiritual growth natin na nagpatuloy. Kasi nga, nakamta natin yung first anniversary sa ating WCF. Amen? Hallelujah. Be built up in Him, this reaper, to continue spiritual construction and development. Dapat magpatuloy yung spiritual natin. No? Hindi lang sabihin natin, construction sa bahay lang eh. Dapat patuloy na natin yung spiritual natin. Construction natin sa Panginoon. Para ma-develop pa natin kung ano yung i-build up pa natin. Kung paano pa tayo mag-grow sa ating Panginoon. Amen? Dapat solid extraction. Your life is being built as a solid structure for the granite foundation of Christ.
No? Dapat yung structure natin, di ba? Nakikita natin yung mga building, no? Pag dumating yung mga earthquake, di ba? Nagsishake lang. Kasi matibay yung structure. Yung solid, yung foundation. Amen? Kasi sa Kristiyano kasi kunting shaking lang eh. Nawawala na eh. Umaalis na. No, amen? Kunting, hindi naman mismo pinatamaan ng salita ng pastor, pero yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Paano tayo lalago niyan? Amen? Paano natin, no? Pag sinasabihan ng pastor, alis ka agad. Amen? Bakit hindi natin tanggapin? Sa ikakabuti naman natin yun. Sa spiritual growth naman natin yun. Amen? Dapat magpadisiplina din tayo minsan. Amen? Hallelujah. And number 2, established in faith, you become established and firm in the truth what you have been taught. No? Kung paano tayo, no? Dapat magpatuloy tayo kung paano tayo mag-straighten sa ating panampalataya. Kung paano tayo, yung buhay natin, no? Kung paano natin panghahawakan. Amen? Kasi si Kristo ang pundasyon ng iyong buhay. Ang taas ng iyong buhay sa mga relasyon, karera, pamilya, at iba pa ay nakasalalay sa pundasyon na ito. Amen? Kung ano man yun, mga kapatid, no? Dapat yung buhay natin nakakasalalay sa pundasyon ng ating Panginoon. Kung ano man yan yung ginagawa mo, business man yan, pamilya man yan, kung ano yung work mo man yan, amen? Dapat nakasalalay sa pundasyon sa ating Panginoon. Bakit ba kailangan natin ang pundasyon ng Panginoon? Amen? Diba? Nakaranas naman tayo, no, sa kasal. Amen? No, amen? Bakit 3 yung kandila? Amen? Church, pag kinasal. Amen? Kasi nga, yung isa, ikaw yun, at yung asawa mo. Yung isa naman, sa gitna, yun ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat sa buhay, bilang isang pamilya, dapat yung pundasyon ay si Kristo. Ganun din sa trabaho natin. No? Dapat sentro lagi ang ating Panginoon sa ating trabaho. Unahin natin siya. Amen? Kasi mga kapatid, kung hindi natin inuuna ating Panginoon sa araw-araw natin ginagawa, yung buhay natin, no? Hindi tayo makakaisip eh. Hindi tayo makagagawa ng maayos. Amen? Lagi nating isipin, manalangin tayo bago tayo papasok. Saliksikin muna natin yung salita ng Panginoon. Amen? You are being built up into spiritual house with Christ as the cornerstone sa buhay natin. No? Dapat mga kapatid, yung spiritual house natin, nandun yung Kristo bilang cornerstone sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, lagi natin i-build pa yung buhay natin, i-build pa itong WCF, no? We Christian Fellowship, na madami pa ang manunood, na madami pa natin i-share, wag nating, no? I-share natin yung mga, kung anong meron tayo dito. Amen? Para madami ang makatanggap sa ating Panginoon. At madami pang ma-encourage sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Amen? Hallelujah! Sabi ito sa last key points, no? A life of faith and thanksgiving. Amen? Ang buhay natin may panampalataya at pagpapasalamat. Bakit ba kailangan natin yung panampalataya sa ating buhay at pagpapasalamat? Amen? That the two are interconnect. The deeper one's root are in Christ, the stronger faith becomes, and this growth directly results in overflowing sense of thankfulness. No? Yung panampalataya natin, ito yung nagpapatibay at nagpapalakas sa atin kung paano tayo lumago every
resulta sa ating buhay. Amen? Dapat natin mga kapatid, dapat umaapaw yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Hallelujah. No? Kasi nga mga kapatid, ang ating Panginoon, laging nagbibigay sa atin ng gabay, pagmamahal, kabutihan, at pagpapala para sa atin. Why will not be gratitude to Him? No? Yung pasasalamat natin sa Kanya. Amen? Ang matatag na panampalataya ito ay natural na humantong sa isang kasaganahan na pasasalamat habang inaalala mo kung sino ka kay Kristo at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. No? Kasi mga kapatid, no? Binabaliwala natin yung mga small things na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Doon lang tayo sa malaki. Sa big things lang tayo nagpapasalamat eh. Amen? Magpapasalamat tayo araw-araw sa Panginoon. Kaya nga sabi nung kagabi no, sa prayer meeting, no, dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Na nung ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, no? Sabi nga ni Ate May, no, every guessing is a blessing. Amen? Na magpapasalamat tayo dahil nandyan ka pa rin. Namuhay ka, no? Nagtrabaho ka, no? Amen? That is the blessing, oh Lord, na magpapasalamat tayo sa Kanya. Yung thankfulness natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi nga sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 7, no? B, no? Strengthen in faith as you with tough and overflowing with thankfulness. Magpakatibay kayo sa panampalataya, ituro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen? Huwag natin binabaliwala ang ating Panginoon. Dapat magpatuloy tayo na magpapasalamat sa ating Panginoon. Number 1, strengthen in faith. Your faith grows strong as grounded in Christ and His teaching. No? Ang panampalataya natin, yung nagpatuloy tayo sa ating panampalataya dahil sa mga turo ng ating Panginoong Diyos sa atin. Yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kung paano tayo magpatibay sa ating panampalataya dahil na meron tayong Diyos at meron tayong may tinuturo ang Diyos para sa atin. Yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus Kristo ang kanyang salita para sa atin. Amen? Kasi mga kapatid, mahirap no? Kung tayo lang, yung lakas lang natin, no? Sabi nga sa Philippians chapter 4:13, no? I can do all things through Christ who strengthened me. Sabi sa prayer meeting, kagabi, napakaganda. Walang ibang nagpapalakas sa akin, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Ginagawa natin ito mga kapatid. Itong WCF, ginagawa namin ito sa pamagitan ng nagpapalakas sa atin. Sa pastor, sa coach. Amen? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Amen? To be strengthened in faith through continuous learning and teaching, that stability provides the strength to withstand challenges, much like a tree with strong roots wither storm. Amen? Dahil kagaya tayo ng isang punong kahoy na malakas yung ugat, kahit may bagyo mang dumating, nandyan pa rin. Ganon bilang isang Kristiyano. Amen? Na dapat, kung ano man yung stability natin, no, dapat nandun yung stability natin to strength kung ano man yung unos na dumating sa atin, mga challenges na dumating sa atin, pero nandun pa rin yung nagpapalakas sa atin, ang Panginoong Hesus Kristo. Amen? Strengthen in faith, number 1, nourish by teaching. No? Your faith is strength as you are taught the Word of God. No? Ito po yung nagpapalusog sa atin. Yung turo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah? Kaya mga kapatid, no, ito yung nagpapalusog sa atin. Ang ano yung salita ng Panginoon sa atin?
yung kinakain natin yung salita ng Panginoon, ito po yung nagpapalusog sa atin, spiritually. Amen? Ito po yung nagbibigay sa atin paano tayo lumalakas. Paano tayo lumalakas yung panampalataya natin. Kung paano tayo nagpakatatag sa ating panampalataya. Kasi, mga kapatid, kung walang turo ang Panginoon sa ating buhay, wala tayong nourishment. Amen? Di ba? So, pagkain nga dapat kailangan nandun yung go, grow, and glow. Amen? No? Hindi lang puro protein Kailangan din natin ng gulay. No? Hindi lang karing baka. Amen? Meron na tayong mga fruits. Amen? Kasi kailangan natin sa ating katawan. Ganon din sa ating spirit. Kailangan natin yung turo ng ating Panginoon. Kailangan din natin yung salita ng Panginoon para tayo ay mabusog. Yung spiritual natin, na matatag yung faith natin sa ating buhay. Amen? And number 2, tasted and proven. No? Just as strong roots allow to the tree to withstand storm, a strong faith allows you to stand firm. Amen? Ito yung tasted and proven. No? Kung paano natin, yung buhay natin, panampalataya natin, kung meron tayong Panginoon, nandyan ka pa rin nakatayo. Tasted and proven na to sa atin dito sa WCF Amen? No? Madaming challenges. No? Madaming mga hitback. Maraming mga hitback sa church, pero hindi pa rin natitinag. Nandyan pa rin, nakatayo. Amen? Kaya, ganon din tayo bilang isang Kristiyano na dapat natin, kasi nga ito ay dapat natin gawin. Tested and proven na. Kasi meron tayong Panginoon sa atin. And number 2, letter B, overflowing with thankfulness. This abundance of gratitude is the natural result of your deep roots and strong faith. No? Ito yung abundance, na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yung overflowing, the thankfulness, dapat umaapaw yung pasasalamat natin sa Panginoon. Amen? Kasi mga kapatid, the abundance of gratitude is not just for the good times, but is a response to God's grace in Christ. Amen? Yung papasalamat natin, hindi lang ito sa kabutihan ng pagkakataon. By the grace of God. Amen? Itong abundance na ito, sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, dapat mayroon tayong gratitude. Amen? Kahit hindi tayo karapat-dapat, pero binigay pa rin ng Panginoon. That is the gratitude to the Lord. Yung papasalamat natin. Kasi yung abundance natin, dapat natin papasalamatan. Amen? Number 1, overflowing and thankfulness. Acknowledge God's grace. No? I-acknowledge natin ang ating Panginoon. Yung biyaya niya para sa ating. Thanksgiving is rejoicing for His grace and blessing. Freely receive. Amen? I-acknowledge natin Panginoon dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon, kung ano yung tinanggap natin sa araw-araw, yung blessing at pagpapala ay ibinigay niya na walang bayad. Amen? Merong gano'n, Grabe yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? Ibinigay niya yung grace niya para sa atin. No? Na hindi tayo. Siya pa yung nagmayad mismo. Amen? Hallelujah! And number 2, a life of gratitude. Yung buhay natin, punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Amen? This not a depend on your circumstances, but the knowing and trusting God through Christ. Amen? Dapat natin kilalanin at magtiwala tayo sa Diyos at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Amen? Dapat yung pasasalamat natin sa Kanya, hindi lang ito nagpapasalamat tayo in not depend your own circumstance. Nagpapasalamat tayo dahil sa grace ng ating Panginoon, dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon na kaya niyang gawin sa atin. Amen? Encourage the believers, no, to consistently choose thankfulness and to let their lives reflect God's greatness through their gratitude. Dapat i-encourage natin yung bawat isa sa atin, mga believers, dapat magpatuloy tayo at maging consistent tayo na piliin lagi ang pagpapasalamat sa Kanya. Kasi yung buhay natin ay nagsasalamin sa ating Panginoon, sa kadakilaan ng ating Panginoon at sa Kanyang gratitude sa ating buhay. Amen? Because the gratitude of the Lord, na tayo, huwag nating kalimutan ng magpapasalamat sa Kanya. This first anniversary, WCF, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil patuloy tayo to serve the words of God, the WCF, na nandyan pa rin. No? Hindi lang itong taon na to, na dapat tayo ay tuloy-tuloy sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Dapat straighten in faith, overflowing, and thankfulness sa ating Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, no, salamat sa mga walang sawang nanonood dyan. No? Kahit malayo man kayo, bagkus the blessing of the Lord, abot kayo. Sa salita ng Panginoon, abot kayo. Meron tayong Diyos na laging nandyan para sa atin. Salamat na patuloy kayo na nanonood sa amin. Hindi lang sa amin, kundi sa ating Panginoon. Na tayo bilang isang Christian fellowship, na dapat tayo ilago pa natin yung buhay Kristiyano sa bawat isa sa atin. Amen? Dapat magpakatayag tayo sa ating panampalataya. Dapat umaapaw yung pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya tayo tumayo. This is the conclusion. No? Sabi dyan sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Amen? Kaya matuloy tayo na lalago sa ating panampalataya. Patuloy tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya salamat sa bawat isa na nandyan sa ating online at on-site, na lagi tayong magpapakatag sa ating panampalataya. Nakasama ang ating Panginoon. Yes, Lord God, salamat Panginoong Diyos. Plakpakan natin ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah, Lord God. We thank you. We glorify your name, Lord God. Salamat, Panginoon o God, sa isang taon, Panginoon o God, nakasama ka namin, Panginoon o God. Salamat, Panginoon o God, to build this church, Panginoon o God, to protection, Lord God. I know, Lord God, na madami mga Panginoon na mahadlang, Panginoon o bagkos, your Lord, nandun yung pundasyon namin, Panginoon, sa iyo, Lord God. I know this church, Lord, hindi lang ito, Panginoon, na mas, Lord, lalago pa ito, Panginoon, na madami pa, Panginoon o God, na makareceive ng iyong salita, na makareceive sa iyo, Lord God. Nawa, Lord God, na ikaw magpatuloy sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa kalakasan mo na ibinigay mo sa amin, Panginoon o God, sa pastors, coaches, Panginoon o God, deacons, mga workers, Panginoon, sa church na ito. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, na binigyan mo kami, Panginoon, na matatag ng panampalataya, Panginoon. Matatag na relasyon sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos naming buhay. Ikaw ang Diyos na napakabuti, na mapagmahal, na nagbibigay sa amin ng biyaya sa ang bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Hindi lang ito hahantong, Panginoon, sa isang taon, Lord. Ito ay tuloy-tuloy, Panginoon, nakasama ka namin, Lord God. Because you are the Lord, our Lord Jesus Christ sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. We all thanks, Lord God. I know, Lord God, nakasama ka namin. Hindi lang ito, Panginoon, sa aming buhay, pamilya, Panginoon, O God, sa kaibigan, Panginoon, O God. Lord, nawa, Lord, na maramdaman nila, Panginoon, kung gaano kakabuti sa kanilang buhay, Panginoon, O God.
Lord, salamat, Panginoon. This first anniversary, Lord God, we thank you. Umaapaw yung pasasalamat namin sa iyo, Lord. Because you build this church, Panginoon. Not my own strength, but your strength, Panginoon. Because you, our Lord, our Savior, Panginoon, O God. Lord God, tinataas ka namin, pinupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah.